Did you hear the news? Hiwalay na pala si Jacob at Lorene. Wika ng isa sa mga bisita sa pinakapresiyosong event ng taon. Ang anibersaryo ng EMG Corporation na siyang pinakamalaking korporasyon sa buong bansa. Napailing na lamang si Jacob nang marinig ang mga bulong-bulungan. Mantakin mong siya na ang CEO ng kumpanya pero naging paksa pa rin siya ng tsismisan ng mga tao. I heard, kaya pala hindi na natuloy ang kasal. They were engaged, right? Pero Lorene is already with someone new. Baka naman si Jacob ang problema. Dagdag na bulong pa ng isa. Dahil lalo pang bumaling ang tingin si Jacob sa mga papasok sa event. At naroon nga si Lorene kasama ang bagong nobyo nito na si Chito. Dahil doon ay umigting ang panga ni Jacob at nagmamadaling naglakad papalayo sa maraming tao. Ayaw niya sa lahat ang pinapakialaman ng kanyang pribadong buhay. Subalit ngayon ay nadadawit siya sa chismis at kung ano-anong usap-usapan dahil sa naging hiwalayan nilang dalawa ni Lorene. Dito lang po ba to? Tanong ni Ava nang mailapag ang kahon na buhat-buhat sa likod ng catering. Oo, dyan na lang yan. Maglagay ka ng apron at hairnet. Sige na, bilisan mo at maya-maya lang ay magsisimula na tayo mag-serve. Utos sa kanya ng head waiter. Tumango naman si Ava at tumalikod na upang kunin ang hairnet at apron. Hey you! Napalingon si Ava nang marinig ang isang boses. Napatingala siya at nakita ang isang gwapo na lalaki na mukhang ubod ng yaman. Ha? Ako? Ako ho? Nagtatakang tanong pa ni Ava. Yes, you. I want you to be my fiancé for tonight. Nanlaki ang mga mata ni Ava sa alok na yon. Sabay sigaw ng, ano? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mga bata, kakain na! Pagtawag ni Ava sa kanyang mga naglalarong kapatid habang tinutulungan ng nanay na si Aling Mildred na maghain ng kanilang pananghalian. Kagagaling lamang nila sa pag-aani sa bukid at sama-sama na silang kakain ngayon. Si Ava ay isang simpleng babae na laki at tubong probinsya at panganay rin siya sa kanilang 5 magkakapatid. Sa kabila ng kanyang kasipagan sa pag-aaral at katalinuhan, hindi niya nakuhang tapusin ang kolehiyo dahil mas pinili niyang magpaubaya para sa kanyang mga kapatid. Bagaman pangarap niyang maging isang inhenyero, isinantabi niya iyon para magbigay daan sa mga nakababatang kapatid. Ang kanyang mga pangarap ay para na lamang sa kanilang pamilya, kaya't ngayon ay sinisikap niyang makakuha ng magandang trabaho at magsakripisyo. Sa kanilang lugar, kilalang kilala rin si Ava bilang isang magandang dalaga na inilalarawan pa bilang modernong Maria Clara at inihahambing pa sa mga sikat na dalagang artista na itinatampok sa TV. Madalas din siyang ipambato sa mga beauty contest sa kanilang barangay at kahit pa nga sa kabilang baryo na siyang madalas din naman niyang naipapanalo. Dahil sa angking kagandahan, kasipagan, kabaitan at katalinuhan, marami-rami na rin ang sumubok na manligaw sa kanya. Ang mga binata sa kanilang baryo ay halos dumaan na sa butas ang karayom. Masungkit lamang ang kanyang napakatamis na oo. Ngunit wala na siyang interes sa mga ito dahil mas focus siya sa mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. Kami na rin ang nagpatibok ng puso ng ibang babae sa kanilang lugar. Ngunit tila si Ava ay masyadong abala para pansinin ang mga ito. Matapos ang pananghalian ay tumulong pa si Ava sa paglalaba at pag-igib ng tubig mula sa poso at saka tinulungan ng mga kapatid niya sa pagsusulat sa kwaderno ng mga ito. Habang abala sa pagsusulat ay isinasabay na rin nila ang panonood mula sa kanilang maliit at lumang TV na de antena. Ate, kailan ka ba magkaka-boyfriend? Gusto na namin ng kuya. Asar ng bunso niyang kapatid na si Nina habang nanonood ng TV sa gabing yon. Saan naman ang galing yan? Natatawang tanong ni Ava. Ate, ang daming naniligaw sa'yo, no? Wala ka naman pong sinasagot.
Sayang ang beauty mo, ate. Dagdag naman ng isa pang kapatid niya na si Julian. Natawa naman si Ava at pumikit na lang. Hay nako, Nina, Julian, hindi pa oras dyan ano? Kailangan ko munang magtrabaho para matulungan kayo. Tsaka nako, ikaw talaga, ang bata-bata nyo pa kung ano-ano ng mga sinasabi ninyo. Dapat sa pag-aaral kayo nagfo-focus. Sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Tingnan mo yan si ate, bagay na bagay sa mga lalaking artista. Biro naman ang sumunod sa kanya na si Rodel habang nakatingin sa isang mala-celebrity na lumalabas sa TV. Ayun o, dapat ganyan ang boyfriend mo ate. Ngumiti si Ava at napailing. Sige na nga, managinip na lang kayo. Sabi niya pa na may halong biro. Nako ate, baka naman sa Canada pa ikaw magka-boyfriend. Sabi naman ng isa pa niyang kapatid na si Tina. Oo nga, Ava. Sabi naman ng kanilang nanay. Baka doon mo na matagpuan ang forever mo. Kantsaw pa nito. Tumigil nga kayo, puro kayo kalokohan. Natatawa ang sabi ni Ava. Ang focus ko ngayon ay trabaho at pamilya. Wala munang love life. Paano kung may gwapo at mabait na Canadian na magpakilig sa'yo? Tanong ni Rodel na kunwari nag-iisip. Hala kuya, parang pelikula lang. Natatawang sabi pa ni Nina. Tama na nga yung kalokohan niyo. Sabi naman ni Ava habang tumatawa. Alam niyo namang para sa inyo itong ginagawa ko, diba? Kaya wag niyo akong bibiruin ng ganyan kasi wala akong panahon sa mga ganyan. Saka na yan. Sa kanilang mga biro at tawanan, ramdam pa rin ni Ava ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang positibo at masigla. Para naman kasi talaga sa pamilya ang gagawin niyang pag-alis. Nakaschedule ng pumunta ng Maynila si Ava upang ayusin ang kanyang mga papeles para makapunta ng Canada. May trabaho siyang pwedeng pasukan doon at naniniwala siyang malaking tulong ito sa kanilang pamilya. Kinakabahan ang kanyang mga magulang dahil alam nilang delikado sa Maynila at mag-isa lang siyang pupunta roon. Ngunit pinangakuan sila ni Ava na para sa kanila ang lahat ng kanyang gagawin. Anak, mag-iingat ka ha. Delikado sa Maynila. Sabi ng kanyang ina habang pinupunasan ang mga mata na lumuluha pa. Niyakap naman ni Ava ang kanyang nanay. Opo, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Lagi ho akong tatawag. At para sa inyo naman po itong gagawin ko. Para sa kinabukasan ng pamilya natin. Sagot ni Ava na may determinadong ngiti na nakaguhit sa labi. Anak, tandaan mo. Kahit anong mangyari, andito lang kami. Huwag kang mag-aatubiling bumalik kung may kailangan ka, ha? Sabi naman ng kanyang ama na hawak-hawak ang kamay ni Ava. Opo, Tay. Pangako po. Mag-iingat ako. Sagot naman ni Ava. Bago pa man sumapit ang araw ng kanyang pag-alis, nagkaroon pa sila ng simpleng salo-salo bilang despedida. Puno ng tawanan at kwentuhan ng gabing yon. Halos ayaw nilang matapos ang gabi dahil alam nilang bukas na ang alis ni Ava. Rodel, ikaw lang bahala ka na mama at papa ha. Bilin ni Ava kay Rodel. Aba, syempre naman. Huwag ka mag-alala ate. Akong bahala rito. Sagot naman ni Rodel sa kanya. Kayo rin, Nina, Tina, Julian. Tulungan niyo si Kuya Rodel sa mga gawaing bahay. At huwag ninyong pahirapan at bigyan ng sakit ng ulo si nanay at tatay. Dagdag pa ni Ava sa mga kapatid. Opo, ate. Sagot naman ng tatlo habang umiiyak na. Kinabukasan, madamdamin ng kanilang paghihiwalay. Hinagka ni Ava ang kanyang mga kapatid at magulang. Lagi po ako mag-iingat at tatawag. Hindi ko po pababayaan ang sarili ko. Pangako niya habang papalayo sa kanyang tricycle papunta sa bus station. Mag-iingat ka anak, sigaw ng kanyang ina habang kumakaway. Opo, Nay, tatawag ako lagi. Sagot ni Ava habang pinipigilan ang mga luha. Kaya mo yan, Ava, andito lang kami. Sabi naman ng kanyang ama na halata ring pigil-pigil ang emosyon. Kumakaway ang kanyang pamilya habang unti-unting nawawala sa kanilang paningin ang tricycle na sinasakyan ni Ava. Sa kanyang puso, puno siya ng pag-asa at pangarap para sa kanilang kinabukasan. Sa Maynila, at hindi maglalaon ay sa Canada,
Doon magsisimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Dala ang pangako sa kanyang pamilya na hindi sila bibiguin. Habang tumatakbo ang tricycle, hindi naman mapigilan ni Ava na mapaluha. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Lungkot, kaba, at kaunting takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nangingibabaw ang kanyang determinasyon at pagmamahal para sa pamilya. Bit-bit niya ang pag-asa na balang araw ay makakaawan din sila sa buhay at hindi nakakailanganin pang magsaka ng kanyang mga magulang. Alam niyang matagal pa bago makamit ang kaginhawaan. Ngunit handa siyang harapin ang anumang pagsubok para sa kanilang kinabukasan. Pagdating sa Canada, at kung umaayon ang kapalaran sa kanya, ay isang bagong mundo ang naghihintay sa kanya. Bagong pag-asa, bagong pagkakataon, at marahil bagong pag-ibig. Ngunit sa ngayon, ang kanyang puso at isipan ay nakatuon sa kanyang pamilya at sa pangarap na kanilang pinanghahawakan. Buo ang pag-asa ni Ava na mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Ang pangarap niyang makapunta sa Canada ay ang tanging paraan upang maiahon sila sa kahirapan. Kaya't pagdating sa Maynila, bitbit niya ang lahat ng kanyang pangarap at determinasyon. Sigurado siyang gagawin niya ang lahat upang matuloy ang trabahong kanyang inaasahan. Pagdating sa Maynila, tila isang bagong mundo nga ang pumungad kay Ava. Halatang-halatang ang pagiging probinsyana sa mga mata ng mga tagalungsod. Habang naglalakad sa kalsada, hindi niya maiwasang mapatitig sa matataas ng gusali at mga nagmamadaling tao. May mga pagkakataong halos mabangga siya sa mga naglalakad dahil sa kanyang pagkamangha. Pasensya na po, sabi ni Ava habang natatawa sa sarili. Ang dami palang tao dito sa Maynila. Paumanhin pa ni Ava habang hindi mapigilan ng sarili na mamangha sa senaryong kanyang nakikita ngayon, na parang dati lang ay napapanood lamang niya sa TV. Nako, kapag ako umasenso, dadaling ko talaga silang lahat dito sa Maynila. Dugtong pa ni Ava. Nagtatanong-tanong si Ava kung saan ang lokasyon ng agency na inaasahan niyang tutulong sa kanya upang makapunta ng Canada. Sumakay siya ng jeep at naglakad patungo roon. Ngunit pagdating niya sa agency, nakapansin siya ng mga pulis sa labas. Kinabahan si Ava at lumapit upang magtanong. Ano po nangyari dito? Tanong niya sa isang pulis na nakabantay. Nako, iha, sagot ang pulis. Natimbog na scammer ang agency na ito. Marami ng tao ang naloko nila. Grabe talaga ang mga tao ngayon. Nanlumo naman si Ava sa narinig. Parang gumuho ang lahat ng kanyang pangarap sa isang iglap. Wala na siyang pag-asa para makaalis at wala na rin siyang pera para makauwi sa probinsya. Nangako ang agency noon na libre ang kanyang tirahan at pagkain sa Maynila, kaya hindi siya nakapagdala ng sapat na pera. Wala ng Canada na naghihintay sa kanya ngayon. At higit sa lahat, nawala rin ang perang iniabot niya rito noon para siya ay makaalis. Habang nagmumuni-muni sa gilid ng kalsada, narinig niya ang isang boses mula sa kanyang likuran. Miss, okay ka lang? Tanong ng isang babae na mukhang kasing edad niya. Hindi masyado, sagot ni Ava na may halong luha sa kanyang mga mata. Natimbog daw yung agency na inaasahan ko magpapadala sa akin sa Canada. Wala na akong pera pang pamasahe pabalik ng probinsya. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta ngayon. Ganun ba? Sagot ng babae na may simpatiya. Ako nga pala si Barbie. Dapat nga din sana'y mag-a-apply ako rito pero mukhang minalas tayo eh. Grabe talaga ang buhay, ano? Nagulat pa si Ava sa kabaitan ni Mia. Ako si Ava. Pero, Barbie, hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano na ako? Nako, huwag kang mag-alala, sabi ni Barbie na may ngiti sa labi. Alam ko ang pakiramdam ng wala kang matatakbuhan. May alam akong restaurant na naghahanap ng waitress. Pwede kitang ipasok doon para magtrabaho ka muna habang naghahanap ng ibang oportunidad. Buti na lang pala at hindi ako nag-resign doon, matutulungan kita makapasok. Talaga ba? Salamat Barbie, ang bait mo naman. Sagot ni Ava na may bahagyang ngiti. Halika, samahan kita. Sabi ni Barbie habang inakay si Ava papunta sa restaurant.
Laking tuwa naman ni Ava dahil may isang tao na nagmagandang loob para siya ay tulungan. Pagdating nila sa restaurant, ipinakilala ni Barbie si Ava sa manager at inirekomenda itong maging isang waitress. Dahil nga sa kagandahang loob ni Barbie at sa kanyang rekomendasyon, natanggap agad si Ava. Kung tutuusin, isa lang naman siyang hamak na estranghero at probinsyana. Pero kahit may mga manloloko sa mundo, ay lamang pa rin ang mababait na kagaya ni Barbie. Wala mang alam sa pag-waitress, pinilit ni Ava na aralin ng lahat ng kanilang kailangang malaman. Sa bawat hakbang, sa bawat order na kanyang hinahatid, ang kanyang pamilya ang nasa isip niya. Iniisip niya na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanila. Okay ka lang ba, Ava? Tanong ni Barbie habang nag-aayos sila ng mga mesa. Oo, kaya ko to. Sagot ni Ava na may ngiti sa labi. Kailangan ko matuto para sa pamilya ko. Kaya naman talaga ako magtatrabaho kasi para sa kanila eh. Bagaman mahirap, unti-unting natutuwa ni Ava ang mga gawain bilang waitress. Nakakaramdaman siya ng pagod, ang kanyang determinasyon na matulungan ng pamilya ang nagpapatuloy sa kanya. Sa bawat customer na kanyang pinaglilingkuran, nakikita niya ang mga mukha ng kanyang pamilya na nag-aantay at nakasuporta para sa kanyang tagumpay. Isang gabi, matapos ang isang mahirap na araw ng trabaho, umupo si Ava sa kanyang maliit na kwarto. Kinuha niya ang picture ng kanyang mga pamilya mula sa kanyang bag at tinitigan ito. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi ko kayo bibiguin. Bulong ni Ava habang hinahaplos ang larawan. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Handa ako magtiis at magsakripisyo. Hinalikan niya ang larawan at ipinikit ang mga mata. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanyang pagmamahal sa pamilya ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Alam niyang malayo pa ang kanyang tatahaking landas. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang aapakan, dala niya ang pangako na hindi sila pababayaan. Sa kanyang pagtulog, nanaginip naman si Ava. Ang isang magandang bukas para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap at pagod, nananatiling buo ang kanyang pag-asa at determinasyon. Alam niyang darating din ang araw na makakamit niya ang kanyang mga pangarap. At sa araw na iyon, magkasama nilang ipagdidiriwang ang kanilang pinakaaasam na tagumpay. Ang araw ay nagsimula sa isang ingranding seremonya para sa groundbreaking ng bagong itatayong high-rise condo building na pagmamay-ari naman ng pamilya ni Jacob. Nakatayo siya sa harap ng malaking tarp na may nakasulat na pangalan ng kanilang kumpanya. Suot ang kanyang paboritong navy blue suit at itim na shades. Palibhas ay bagong ganap na CEO ng kanilang kumpanya. Nakaguhit sa mukha ni Jacob ang kaseryosohan at determinasyon. Kailangan niyang i-prove sa lahat na karapat-dapat lamang siyang tanghalin bilang CEO ng kanilang korporasyon. Congratulations, Jacob! Napakaganda ng proyekto mo. Hindi na kami makapaghintay na makita ang resulta nito. Sabi ng isang kapwa negosyante habang tinatapik ang kanyang balikat. Thank you. Sagot naman ni Jacob. Kumite at tumango ito sa negosyante. Sa tabi ng stage, nagtitipon-tipon ang mga miyembro ng media at mga empleyado ng kumpanya. Lahat ay nagbibigay ng papuri at pagbati kay Jacob. Ang kanyang pagkatalaga bilang CEO ay kasabay ng desisyon ng kanyang kuya na mag-step down sa posisyon upang mag-migrate sa Spain kasama ang kanyang pamilya. Siya na ang next in line at tinanggap niya ang responsibilidad na iyon ng buong puso. Congratulations, Jacob! Narinig ko na engaged ka na pala sa girlfriend mo at ikakasal na kayo? Grand wedding of the century daw yan na. Sabi naman ng isang kaibigan niyang negosyante rin. Ngumiti naman si Jacob, ngunit hindi siya sumagot. Sa likod ng kanyang ngiti ay isang mabigat na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pag-uwi ni Jacob sa kanilang mansyon, gabi na noon at halos kuliglig na lamang ang maririnig. Ang malaking bahay na dati ay puno ng tawanan at kasiyahan ay tila naging tahimik at malamlam. Ang mga kasambahay lamang ang naroon upang mag-asikaso sa kanya. Ang kanyang pamilya ay nasa abroad na. At siya na lamang naiwan sa Pilipinas upang mag-manage ng negosyo. Umupo naman si Jacob sa kanyang malaking leather sofa.
Kinuha ang isang baso ng alak at nagbuhos ng inuming whiskey. Ang bawat lagok ng alak ay tila nagdadala ng alaala ng nakaraan. Sa bawat hagod nito ay siya namang kirot sa puso ni Jacob. Ilang buwan na nakakalipas, plano na sana nilang manirahan noon ang kanyang ex-fiancé na puno ng saya at pagmamahala ng bawat sulok ng bahay. Ngunit lahat ng yon ay nawala nang mahuli niyang nag-cheat sheet ang babae sa kanya. Naisa na niyang patawarin ito, ngunit mas pinili ng babae ang ibang lalaki at sinabing hindi na siya mahal. Jacob, hindi na kita kayang mahalin ng gaya ng dati. Mas mahal ko siya kesa sa'yo. Sabi ng kanyang ex-girlfriend na si Lorene habang ibinabalik ang engagement ring. Natawa na lamang si Jacob habang iniinom ang kanyang alak. Nasa kanya nga ang lahat ng yaman at tagumpay. Ngunit tila minamalas naman siya sa pag-ibig. Ang kasinungalingan at pagtataksil ng kanyang ex-girlfriend ay nag-iwan sa kanya ng isang malalim na sugat na hanggang ngayon ay hindi pa rin naghihilom. Inilapag ni Jacob ang kanyang baso at tumingin sa walang laman na sala. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at yaman, pakiramdam niya ay napakalungkot at napaka-empty ng kanyang buhay. Ang bahay na dati puno ng pangarap para sa kanilang dalawa ng kanyang ex-fiancé, ngayon ay naging tahimik at malamlam. Nasa kanya ang lahat. Pero bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Habang patuloy na umiinom, nagnilay-nilay naman si Jacob sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkabigo sa pag-ibig, alam niyang kailangan niyang maging matatag. Alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang pamilya at para sa mga taong umaasa sa kanya, gaya ng mga empleyado niya. Ngunit sa bawat pag-inom ng alak, pilit niyang tinatakasan ng kalungkutan na dulot ng isang pusong sugatan. Sa gabing yon, habang nakatitig sa walang laman na sala, isang bagay ang napagtanto ni Jacob. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa yaman at tagumpay. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan sa pagmamahal at pagkakaibigan. At sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, naniniwala siyang darating din ang araw na makikita niya ang tunay na kaligayahan. Well, I guess I have to wait. Bulong pa ni Jacob sa sarili bilang pagtukoy sa tunay na pag-ibig. Hanggang sa dumating ang araw na yon, nangako si Jacob sa sarili na pag-iigihin muna niya ang kanyang role bilang bagong CEO. Mananatiling matatag si Jacob, patuloy na umaasa at nananalangin na balang araw ay muli siyang makakahanap ng pagmamahal na hindi na maglalaho. Sa ngayon, ang kanyang puso ay nakatuon sa kanyang mga responsibilidad bilang CEO. At sa pag-asang darating ang araw na makakamit din niya ang tunay na kaligayahan at wagas sa pag-ibig na kanyang inaasam. Iyon bang tipong wala ng takot at pagdududa? Nagpatuloy si Ava sa kanyang trabaho bilang waitress sa isang simpleng restaurant na pinapasukan. Bagaman hindi kalakihan ng lugar, ito ang kinukuhang caterer ng mga malalaking events sa bansa dahil sa sobrang sasarap ng pagkain. Ito rin kasi ang kilala sa Filipino-Chinese cuisine nito. Si Ava naman ay likas na mahusay at masipag kaya naman mabilis din siya naka-adjust sa trabaho. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging komportable siya sa kanyang ginagawa. At madalas siyang pinupuri ng mga regular customer dahil sa angking bilis at liksis sa trabaho. Isang araw, sinabi ng kanilang amo na magsasara muna ang restaurant dahil magkikater sila sa isang event sa isang malaking hotel. Hindi kasama si Ava sa magjo-duty dahil bago pa lang siya at sapat na ang mga tao para sa event. Kaya naman nagdesisyon siyang manatili na lamang sa apartment at magtrabaho ng sideline. Pagtatahe ng mga sirang bedsheets at kurtina ang kanyang mga kasama sa compound. Habang nagtatahe, nakatanggap naman si Ava ng tawag mula sa kanyang amo. Ava, kailangan ka namin mag-report sa duty ngayon. Nagkasakit ang anak ng isa sa mga waitress at kailangan ng kapalit. Pwede ka bang pumunta agad sa hotel? Nagmadali naman si Ava at nagbihis. Opo ma'am, papunta na po ako. Sagot niya. Kung tutuusin ay day off na ni Ava. Pero dagdag kita rin yun kaya papatusin niya na. Pagdating niya sa hotel, sakto nagbubuhat pa lang ng mga gamit ang mga kasama niya sa loob kaya naman tumulong muna siya roon.
Bagaman bago pa lang siya sa trabaho, hindi siya nag-atubiling mag-volunteer at magpakita ng dedikasyon. Iisipin mong nagpapakitang gila siya. At totoo yon dahil gusto naman talaga ni Ava na maging mabuti at magaling sa kanyang trabaho. Nagsimula na nga ang party at nanatili lang muna si Ava sa labas dahil marami pang gawain doon. Hindi muna siya pumasok dahil bukod sa ayaw niyang magkagulo sa loob, ay wala ring go signal mula sa head nila upang ipasok ang natitirang mga gamit. Bukod pa rito, ang dami ng tao. Importanteng bisita mula sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Tanaw ni Ava mula sa kinatatayuan ng mga mamahaling kotse na pumaparada at nagbababa ng mga mayayamang tao mula sa mayayamang angkan. Ang venue ng party ay isang napakagarang ballroom sa isang kilalang hotel sa Maynila. Ang kisame ay may mga magagarang chandeliers na nagliliwanag ng isang makislap na gintong ilaw. Ang mga pader ay pininturahan ng kulay ivory na may mga intricate na disenyo. Habang ang sahig naman ay natatakpan ng mamahaling carpet na kulay pula at ginto. Ang mga mesa naman ay may mga centerpiece na nagtatampok ng mga sariwang bulaklak, kandila at eleganteng dinnerware. Lahat ng yon ay simbolo ng kayamanan. Sa paligid ng ballroom may mga waiter at waitresses na nagdadala ng mga tray na puno ng mga masasarap na appetizers at baso ng champagne at wine. Ang mga bisita ay nakasuot ng kani-kanilang mga pinakamagagarang damit. Mga babae sa kanilang mga evening gowns at mga lalaki sa kanilang mga tailored suits na mukhang ipinasadya pa sa mga sikat na designer sa bansa. Ang tunog ng malambing na musika ay nagbibigay ng romantikong ambience habang nag-uusap at nagkakatuwaan ang mga bisita. Sa gitna ng lahat ng ito, winelcome si Jacob at pinalakpakan ng lahat. Ang event ay isang ingranding selebrasyon para sa groundbreaking ng bagong high-rise condo building na pagmamay-ari ng kanilang kumpanya. Si Jacob na bagong ganap ng CEO ng EMG Corporation. Ang pinakamalaking korporasyon sa bansa ay nasa gitna ng lahat ng umaapaw na atensyon. Bagaman ngumingiti naman siya at nagpapasalamat sa mga papuri, may bahagi ng kanyang puso na nananatiling malamig at walang gana. Congratulations, Jacob! Next na sigurong isi-celebrate natin ay ang kasal ninyo ni Lorene. Sabi ng isang kaibigan niyang negosyante. Ngumiti naman si Jacob, ngunit hindi siya sumagot. Bilang extremely private na tao, walang panahon si Jacob na isiwalat kung ano man ang personal na detalye sa kanyang buhay. Kaya rin siguro tinatanong siya paulit-ulit ng mga tao ukol kay Lorene. Dahil hindi naman nila isinasa publiko ang kanilang breakup. Sa kabilang banda, naroon din ang ex-fiancé ni Jacob na si Lorene. Ang pamilya ni Lorene ay may-ari ng isang media company na nagko-cover ng event. Kasabay ng event na to, hard launching din ang relationship nila ng bago niyang boyfriend na si Chito. Maraming tao ang nagbubulong-bulungan nang makita sila. Dito lang nalaman ng karamihan na break na pala sila ni Jacob at Lorene. Grabe, hindi ko alam na break na pala sila ni Jacob. Bulong ng isang bisita sa katabi niya. Oo nga, tingnan mo, andito si Lorene kasama ang bago niyang boyfriend. Sagot naman ng isa. Binati pa naman kanina ng husband ko si Jacob about his engagement with Lorene. How come we never knew about this? Nasa isang sulok si Jacob. Pinapanood ang eksena. Kitang-kita niya si Lorene at si Chito na magkasama. Nagbubulong-bulungan at nagtatawanan. Pakiramdam ni Jacob parang sinasaksak ang puso niya nang makita ang dating kasintahan na masaya sa piling ng iba. Kahit pa araw naman niya, mukhang wala namang kasiyahang na idudulot ito. Did you hear the news? Hiwalay na pala si Jacob at Lorene. Wika ng isa sa mga bisita. Mistulang iyon na talaga ang topic ng lahat at hindi na iniwan ang balita. Iyon ang pinag-uusapan sa buong venue, imbes na ang selebrasyon ng kumpanyang pinamumunuan ni Jacob. Napailing na lamang si Jacob nang marinig ang mga bulong-bulungan. Mantakin mong siya ang CEO ng kumpanya, pero naging paksa pa rin siya ng tsismisa ng mga tao. These people belong to the richest class. Yet all they do is feast on someone else's life.
sa isip-isip pa ni Jacob. I heard. Kaya pala hindi na natuloy ang kasal. They were engaged, right? Pero Lorene is already with someone new. Chito from the Uy clan. Baka naman si Jacob ang problema. Dagdag pang bulong ng isa. Dahilan upang bumaling ang tingin ni Jacob sa mga nasa gitna ng mesa sa event. At naroon nga si Lorene kasama ang bagong nobyo nito na si Chito. Dahil doon ay umigting ang panga ni Jacob at madaling naglakad papalayo sa maraming tao. Ayaw niya sa lahat ang pinapakialaman ng kanyang pribadong buhay. Subalit ngayon ay nadadawit siya sa chismis at kung ano-anong usap-usapan dahil sa naging hiwalayan nilang dalawa ni Lorene. Habang nasa labas, abala naman si Ava sa pagtulong sa mga kasama. Hindi niya namalayan ang mga nangyayari sa loob ng party. Tila abala siya sa kanyang mga gawain at ang pagnanais na makatulong sa kanyang mga kasama ang nasa isip niya. Matapos ang ilang oras, pinapasok na si Ava sa loob upang tumulong sa paghahatid ng pagkain. Sa kanyang pagpasok, nakita niya ang ingranding selebrasyon at ang mga taong nag-e-enjoy sa event. Pakiramdam niya ay para siyang nasa ibang mundo. Dito lang po ba to? Tanong ni Ava nang mailapag ang kahon na buhat-buhat sa likod ng catering. Oo, dyan lang yan. Maglagay ka na ng apron at hairnet. Sige na, bilisan mo na at maya-maya lang ang magsisimula na tayong mag-serve. Utos pa sa kanya ng head waiter. Tumango naman si Ava at tumalikod na upang kunin ang hairnet at apron. Nako, ang dami palang tao rito. Bulong ni Ava sa sarili habang naglalakad papunta sa kanilang designated area. Samantala, si Jacob naman ay patuloy na nagpapanatiling kalmado sa kabila ng emosyonal na kaguluhan sa kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang harapin ang kanyang mga bisita at maging isang mabuting host. Sa bawat ngiti at pakikipag-usap, pilit niyang itinatago ang sakit na nadarama. Habang naglilingkod si Ava, napansin niya ang isang lalaki na para bang topic ng lahat. Hindi niya naman namalayan na ang lalaking iyon ay si Jacob pala, ang bagong CEO ng kumpanya na nag-organize ng event. Hindi rin niya alam na siya ang dahilan kung bakit marami sa mga tao sa event ay nagbubulong-bulungan at nagmamasid. Hey you! Napalingin naman si Ava nang marinig ang boses na iyon. Napatingala siya at nakita ang isang gwapong lalaki na mukhang upod ng yaman. Ha? Ako? Ako ho? Nagtatakang tanong pa ni Ava. Yes, you. I want you to be my fiancé for tonight. Nanlaki ang mga mata ni Ava sa alok na iyon ng sabay sigaw. Ano? Gulat na wika ni Ava. Out of nowhere, ang sinabi iyon ng CEO. Ako ho? Dahil doon ay lumapit ang manager ng restaurant na siyang head ng catering na iyon at tinanong ko anong nangyayari. Ava, doon ka muna. Baka may kailangan si Mr. Jacob. Bahagya namang lumayo si Ava mula roon. Pero naguguluhan pa rin. May sayad yata si Mr. CEO. Bulong ni Ava sa sarili. Baka kakalasing lamang ang CEO kaya nakapagsabi ng ganon. Pero seryoso si Jacob sa kanyang sinabi. Habang umaarangkada ang event ay nagpa siya si Jacob na gagawa ng kakaibang hakbang upang mapanatili ang kanyang dignidad at pangalan sa harap ng mga bisita. Mr. Jacob, may problema po ba? May ginawa po bang mali ang waitress ko? Usisa ng head. Umiling naman si Jacob. Are you the head of the catering? Yes, sir. Tumatagong sagot nito. Tinawag ni Jacob ang atensyon ng sekretarya at pinagsulat ito ng tseke. Nanlaki naman ang mga mata ng head nang iabot sa kanya ang tseke. Binayaran nito ng triple ng kanyang regular na bayad upang tiyakin na tahimik at ayon sa plano ang lahat. Papuntahin mo ang bagong waitress, si Ava, sa isang room dito sa hotel. May ipapagawa ko sa kanya. Sabi ni Jacob sa head ng restaurant. Sigurado ka ba, sir? Tanong ng head. Yes. Just remain quiet and do not tell anyone about this. Tugon ni Jacob at mahigpit na utos nito. Abala naman si Ava sa pagtulong sa mga kasama nang bigla siyang tawagin ng kanilang head. Ava, kailangan ka ni Sir Jacob. Pumunta ka sa room na to.
Sabi nito habang inaabot ang isang papel na may nakasulat na room number. Ha? Nagtatakang wika pa ni Ava. Basta, sumunod ka na lang. Sige na. Utos pa ng head. Sa isip ni Ava, ay baka naman nagre-request na ang CEO ng special room service para sa pagkain. Nagugulahan pa nga si Ava pero sumunod na rin siya. Pagdating niya sa room, sinalubong siya ng isang eleganteng babae na kasuot ng business attire, ang secretary ni Jacob na si Sandra. Hello, Ava. Ako si Sandra, ang secretary ni Mr. Jacob. Kailangan kanya para sa isang special na request. Sabi ni Sandra na may matamis na ngiti. Doon na lalong nabalot ng pagtataka si Ava. Ano pong kailangan kong gawin? Tanong ni Ava na halatang gulong-gulo pa. Magiging fiancé ka ni Sir Jacob ngayong gabi. Sagot ni Sandra. Makakatanggap ka ng malaking bayad. Nagugulahan naman si Ava. Teka, seryoso ba siya? Pero bakit ako? Hindi pa pwedeng ibang tao na lang? Bago pa lang ako rito at hindi ko alam ang gagawin. Teka ho, ano ba yan? Baka naman kung ano... Diyos ko, natatakot ako. Ngumiti pa si Sandra. Relax ka lang, Ava. Madali lang to. Kailangan lang ni Sir Jacob ng kasama para sa event na to. At ikaw ang napili niya dahil wala ka pang masyadong attachment sa lugar na ito. At ikaw rin ang una niyang nakita. Hindi ko nga rin alam dyan kay Sir kung anong trip eh. Pero basta pumayag ka na lang. Bayad rin naman. Okay, kung yan ang kailangan. Paano naman ako magbibihis ng ganito? Tanong ni Ava habang ini-examine ang mamahaling gown na ipinapasuot sa kanya. Na agad pang in-order ni Sandra dahil nga sa nagmamadaling utos ng boss. Huwag kang mag-alala, may mga stylist na mag-aayos sa'yo. Sagot ni Sandra. Agad-agad na binihisan si Ava. Isang marangyang gown ang sinuot sa kanya at inayusan na nga siya ng mga profesional na makeup artist at hairstylist. First time niyang makasuot ng mga mamahaling damit at accessories, kaya't clueless siya sa lahat ng ito. Hindi niya maiwasang mapangiti at mapatawa ng mga tao sa paligid dahil sa kanyang mga katanungan at pagkilos. Para saan itong napakahabang tela? At paano ko isusuot ang sapatos na to? Tanong pa ni Ava habang inaayusan. Relax ka lang, Ava. Lahat ng ito ay parte ng transformation mo. Sagot ni Sandra na may malumanay na boses. Pero sobrang sikip ng gown. Baka hindi ako makagalaw ng maayos. Ani ni Ava habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Iba pala ang pakiramdam na makasuot ng ganon. Mumurahin lang naman kasi ang mga gowns na isusuot niya. Kapag siya ay lumalaban sa mga beauty pageants noon. Kaya mo yan. Kailangan nang mag-adjust ng kaunti. Sabi naman ng isang stylist habang inaayos ang kanyang buhok. Pagpasok ni Ava sa ballroom kasama si Jacob, lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Nagulat ang mga bisita nang biglang may kasamang babae na si Jacob. Ang bawat bulong at tingin ng mga tao ay nagdulot ng kakaibang kaba kay Ava. Pero pinilit niyang magpakatatag. Relax ka lang. Stay beside me. Bulong ni Jacob kay Ava habang hawak ang kanyang kamay. Ganito pa talaga ang buhay ng mga mayayaman? Bulong na pabalik ni Ava. Lahat ng tao, nakatingin. Naku sir, hindi ko rin alam bakit ako pumayag sa'yo. Ngumiti pa si Jacob. Oo, ganito nga. Kailangan mong masanay. Basta't sundin mo lang ang sinasabi ko, magiging maayos ang lahat. I'm sorry for being such a rush. But I will explain everything later. Tumango na lang si Ava. Pilit na pinapakalma ang sarili. Okay, susubukan ko. Pero paano kung may magtanong sa akin? Anong sasabihin ko? Huwag kang mag-alala, akong bahala sa mga tanong. Just smile, nod, and act elegantly. Sagot ni Jacob na may kumpiyansa. Elegantly? Bulalas ni Ava. Diyos ko, sa probinsya naman walang ganito-ganito, no? Aniya sa kanyang sarili. Nalipat na ang usapan mula sa breakup ni Lorene at Jacob, patungo sa babaeng kasama niya ngayon. Matapos ang ingrandeng selebrasyon, sumakay na sila Jacob at Ava sa isang limousine habang nasa loob ng sasakyan.
Napuno naman ng katahimikan ang paligid. Pasensya ka na, Ava. Alam ko nabigla ka. Sabi ni Jacob na bumasag sa katahimikan. I honestly don't know what went through my mind. But it's here now. So I guess I have to push through with this. Okay lang sir, medyo nagulat lang talaga ako. Hindi ko ina-expect na ganito pala kalaki ang event na to. At ganito rin palang mangyayari sa akin. Akala ko naman kasi simpleng waitress lang ako eh. Diyos ko, na-ambush ako. Sagot ni Ava. Ngumiti naman si Jacob. Tawagin mo na lang akong Jacob. Walang formalities sa pagitan natin. Magtataka mga tao kapag tinawag mo akong sir. Sa bagay, mukhang ang scripted kung ganun, sabi ni Ava. Pero bakit ako? Bakit hindi nilang ibang tao? Malay niyo ho ba kung manggagansya ho ako? Natawa naman si Jacob doon. Mukhang clueless na probinsyana nga talaga si Ava. Simple lang. Kailangan ko ng taong hindi masyadong kilala sa lugar na to. Mas madaling pagpapanggap kung hindi tayo kilala ng mga tao. Paliwanag ni Jacob. And another thing, you look like a nice woman. I'm sure you'll handle the job probably. Ano ba talagang kailangan mong gawin ko? Tanong ni Ava na may halong kaba at excitement. Magpapretend ka lang bilang fiancé ko. Babayaran kita ng maayos. Kailangan mong tuparin ang mga tungkulin ng isang kasintahan sa harap ng mga tao. Tulad ng pag-attend sa mga conventions at business events kasama ko. You just have to interact with the high society. That's all. Paliwanag ni Jacob. Tumango naman si Ava. Gets. Sige, walang problema. Game ako dyan. Sagot ni Ava habang iniabot ang kanyang kamay. Ngumiti naman si Jacob at kinamayan si Ava. Good. Simula ngayon, magkakaroon tayo ng bagong papel sa buhay ng isa't isa. Pero tatandaan mo, walang personalan, trabaho lang ito. Naiintindihan? Money lang, sir. No sugar. Biro pa ni Ava, nagdulot naman ng patawa kay Jacob. Agreed. Wala tayong ibang gagawin kundi magpangkap. Sabi ni Jacob na may malalim na paghinga. Bale, as fiancé, ifu-fulfill ko ang roles na umattend sa mga conventions, kasama ka, and business stuff. Tama ba? Tanong at kumpirmasyon pa ni Ava. Tama. Basta sumunod ka lang sa akin, magiging maayos ang lahat. Makakatanggap ka pa ng sapat na bayad para sa lahat ng ito. And I'm sure gusto mo rin yun. Sagot pa ni Jacob. Syempre ho, para sa pamilya ko. Wika ni Ava. Close na tayo ng deal. Sabi naman ni Ava habang nakikipagkamay kay Jacob. Sa sandaling yon, isang kakaibang pakikipagsapalaran ang nagsimula sa pagitan nila. Isang relasyon na puno ng pagkukunwari, ngunit naglalaman ng posibilidad ng mga hindi inaasahang damdamin. Unusual man ang gagawin at kailangan mong magpanggap sa isang buhay na hindi siya sanay, sumugal na si Ava rito dahil para naman sa pamilya ang kanyang ginagawa. Isa pa, hindi man niya kilala si Jacob at isa man itong ganap na estranghero, ay magaan na ang loob niya rito. At pakiramdam niya ay meron talagang dahilan kung bakit naisip ni Jacob na gawin ang bagay na ito. Habang naglalakbay ang limousine sa kalsada, napatulala naman si Ava sa labas ng bintana. Hindi niya lubos akalain na ang simpleng gabi ng pagtatrabaho ay magdadala sa kanya sa ganitong kakaibang sitwasyon. Tumalikod siya kay Jacob at nagtanong, Jacob, ano nga ba talagang dahilan kung bakit kailangan mo ng peking fiancé? Nag-isip naman sandali si Jacob bago sumagot. Kailangan kong mapanatiling imahe ko sa harap ng mga tao. Lalong-lalo na sa mga kasosyo at kliyente ng kumpanya. Having a fiancé would make me less scandalous and not be the subject of their conversations. Makakatulong ka sa akin na magmukhang mas seryoso at responsable sa kanilang mata. That's it. Ganun pala. Kaya pala sobrang importante sa'yo nito, no? Sabi ni Ava na may halong pag-unawa. Pero, bakit hindi na lang totohanin? Bakit hindi ka nalang maghanap ng tunay na mamahalin? Huminga naman ng malalim si Jacob at tumingin sa malayo.
Complicated kasi. Sa mundong ginagalawan ko, mahirap pagtiwala. Mas mabuti ng ganito para maiwasan ng mas maraming sakit ng ulo. Tumango naman si Ava. Gets. Kaya hindi po talaga ako naniniwala sa pag-ibig na yan eh. Telenovela lang ang mga yan, sir. Ngumiti naman si Jacob at tumingin kay Ava. Right. But anyway, thanks Ava. Malaking tulong ka sa akin ngayon. At sa gabing yon, habang papalapit na ang kanilang destinasyon, parehong tahimik ngunit puno ng pag-asa ang kanilang mga puso. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, isang bagong yugto ng kanilang buhay ang nagsisimula. Isang yugto na puno man ng kasinungalingan ay maaaring magdulot ng mga bagay na hindi inaasahan. Nagsimula na si Ava sa kanyang bagong papel bilang fiancé ni Jacob. Bagamat kinakabahan, pilit niyang isinasaisip na ito ay para sa kanyang pamilya. Ngunit dahil sa likas na probinsyana, maraming nakakatawang eksena ang naganap sa buhay ni Ava. Paano ba naman kasi, hindi talaga siya sanay sa buhay ng mayaman. Malayong malayo ang ginagalawan niyang buhay ngayon kumpara sa kinasanayan at kinalakihan niya sa bukid. Isang araw, habang naglalakad sila sa isang high-end shopping mall, nagulat si Ava sa mga presyo ng mga gamit na naroon. Jacob, bakit ganito kamahal ang isang sapatos? Pwede na ako makabili ng 2 sakong bigas yan sa amin. Bulalas pa ni Ava na ikinatawa naman ni Jacob. Really? Oh! Tumatawang wika pa ni Ava. Tapos yun, yung bag na yun, ay nako, isang kalabaw ng katumbas niyan. Isan bang gawa ang mga to? Sa ginto. Sanayan lang yan, Ava. Magugustuhan mo rin ang mga bagay na ito. Sagot ni Jacob habang tinatapik sa balikat si Ava. Nagbubulong sa kanya na mag-relax. Hindi ho ba pwedeng ukay-ukay na lang? What's ukay? Kunot na ang tanong ni Jacob. Si Ava naman ang natawa ng mapagtantong hindi alam ni Jacob ang mga ganon dahil nga laki ito sa yaman. Sa kabila ng kanyang kapilyuhan, seryoso naman si Ava sa kanyang bagong tungkulin. Kaya naman tinrinay niya si Sandra, ang sekretary ni Jacob, kung paanong maging prim and proper sa mga sosyal na galawan. At kung ano ang basic etiquette na sinusunod naman ng mga mayayaman. Okay, Ava. Kailangan mong malaman ng mga tamang postura kapag naglalakad at nakaupo. Sabi ni Sandra, habang naglalakad sila sa malaking hall. Huwag kang paslouch, laging straight ang likod. Ano ba yan? Para naman akong manikin. Reklamo pa ni Ava habang sinusubukan ng tamang postura. Sanayan lang yan, Ava. Kailangan mong magbukang confident. Ay nako, nakita mo ba sa party nung nakaraan na may uugod-ugod na wala? Sabi pa ni Sandra na may ngiti. Ngayon, subukan mo maglakad na parang may balance ka sa ulo. Habang sinusubukan ni Ava ang mga hakbang, hindi niya naman maiwasang matumba-tumba. Hala Sandra, para naman akong model na naglalakad sa alambre. Sabit niya dahil sa heels sa kanyang suot. Practice makes perfect, huwag kang susuko. Sabi ni Sandra na hinihikayat si Ava. Ngayon naman, subukan mong umiti na hindi sobrang laki. Just enough to look pleasant. Sa mga sumunod na araw, tinuruan din si Ava ng tamang paraan ng pagkain sa formal dinners. Paggamit ng mga utensils at pag-engage sa small talk. Kung ano-ano ang kanyang pinagdaanang training, matutupad lamang ang tungkulin niyang pagpapanggap bilang fiancé ni Jacob. Dumating na nga ang araw na kailangan ni Ava na dumalo sa isang tea party kasama ang mga fiancé at girlfriend ng mga mayayamang negosyante sa bansa. Nang makarating sila, halata ang kaba sa mukha ni Ava. Andoon din si Lorene, ang ex-girlfriend ni Jacob. Nahalata namang hindi masaya na makita siya. Hi Ava, nice to meet you. Bati pa ni Lorene na may matamis na ngiti pero matalim ang mga mata. Hello, sagot naman ni Ava. Pilit na nagiging magalang. Naikwento na rin kasi sa kanya ni Sandra na si Lorene ang naturingang ex-fiancé ni Jacob. Naisip ni Ava na marahil ay ito ang dahilan kung bakit nais si Jacob na magkaroon ng fiancé bilang pambawi o pagante.
Habang nag-uusap ang lahat, hindi naman maiwasang manliit ni Ava dahil ramdam niyang maibang kanyang estado sa buhay kumpara sa kanila. Sila ay nagmula sa mga kalalang pamilya, habang siya naman ay nagpapanggap lang. Halatang halata naman sa kilos at postura nila na laki sila sa pera at hindi kailangang maghirap. Now, Ava, sabi ng isang babae. Paano nga ba kayo nagkakalala ni Jacob? Ang bilis naman yata ng engagement ninyo. I assume everything is going well between the two of you? Ngumiti naman si Ava ng magalang. Nagkakalala kami sa isang event. Hindi ko na-expect na magiging ganito kabilis. Pero minsan ganun lang talaga ang tadhana, hindi ba? Parang nasa pelikula lang. Kwento nito, dahilan para magtaguan din ng ibang mga babae roon. Bigla namang sumingit si Lorene. Saang family ka nga pala galing, Ava? Ang bilis nga naman ng pangyayari. Baka naman ipinagkasundo kayo ng families ninyo. That must be so nice. Natigilan si Ava. Hindi niya alam ang isasagot kaya naman nag-isip siya na mabilis. Galing ako sa pamilya Madrigal. May hasyenda kami sa Bicol. Pagsisinungaling ni Ava. Hindi man niya na-practice ang tungkol sa ganon. Napatingin ang isang babae mula sa kabilang mesa. Oh, talaga? Saan sa Bicol? My family's hacienda is located in Bicol also. Also, governor ang great-grandfather ko. Perhaps our families might know each other. Hindi ko matandaan ang exact na lugar pero malapit sa bundok, sabi pa ni Ava. Halatang kinakabahan dahil hindi naman talaga niya alam kung paano magdadahilan at mukhang nailagay pa yata siya sa hot seat. Ano ba pangalan ng hasyenda ninyo? Tanong naman ni Lorene na parang nang-iinsulto. Are you sure your family owns a hasyenda? Pero hindi ka sure sa ang location? That is honestly so weird. Hindi naman nakasagot si Ava. Ramdam niya ang init ng mata ng lahat na nakatingin sa kanya at ang lahat ng iyon ay puno ng pagdududa. Bigla namang dumating si Charlie, asawa ng isang negosyante at hinatak si Ava papunta sa restroom. Excuse us, ladies. Kailangan lang namin mag-freshen up. Sabi naman ni Charlie at naglakad sila papalayo. Pagkailayo nila ay bumulong si Charlie kay Ava. Okay ka lang? Parang nakita ko na tameme ka kanina. Wala ka masabi. Nagpatuloy sila hanggang makarating sa restroom. Doon na tinanong ni Charlie si Ava. Ava, commoner ka ba? Commoner ka, no? Okay lang, aminin mo sa akin. Tumango naman si Ava. Oo, di ko naman talaga alam ang sinasabi nila kanina. Hindi ko nga alam ang gagawin eh. Hindi naman talaga asyenda ang meron kami, nagsasaka lang nga kami ng mga magulang ko. Ngumiti naman si Charlie nang marinig ang kwento ni Ava. Ano ka ba, ako rin naman. Nagsimula akong caddy sa golf course at nagustuhan ng isang mayaman. Husband ko na ngayon at mabait ang pamilya niya. Huwag ka mag-alala, Ava. Ganyan talagang ibang mayayaman, minsan mata pobre. Akala mong tataas ang tingin sa mga sarili. Ganun ba? Nahihiyang wika ni Ava dahilan upang tumango si Charlie. Oo, wala lang silang magawa kaya kasi nasabihan ng kung ano-ano. Basta, lagi ka lang confident sa lahat ng sasabihin mo. Nakakaya talaga, Charlie. Paano ko ba malalampasan ng mga ganito? Hindi kasi talaga ako sanay sa mga ganitong lugar eh. Tanong naman ni Ava na halatang nag-aalala. Huwag mong iintindihin ang iniisip nila. Tandaan mo, nandito ka dahil may dahilan. Ginusto ka ni Jacob na maging fiancé. Kaya dapat may tiwala ka sa sarili mo. Sabi ni Charlie na may ngiti. Basta't magpakatotoo ka lang. Probinsyana ka, hindi ba? Matatapang ang mga probinsyana. Napangiti pa si Ava. Salamat, Charlie ah. Kailangan ko talagang marinig yan ngayon. Anytime, Ava. Kung may kailangan kang itanong tungkol sa mundo ng mga mayayaman, nandito lang ako. Akong bahala sa'yo. Sagot ni Charlie. Natuwa naman si Ava dahil kahit papaano ay meron na siyang kaibigan doon. Pagbalik nila sa tea party, nagkaroon naman ng bagong lakas ng loob si Ava.
Sa pag-upo niya, hindi na siya takot sa mga tanong ng iba. Nakipag-usap siya ng may kumpiyansa. At kahit paminsan-minsan ay may bulong at tingin, hindi niya na ito pinansin. Matapos ang tea party, bumalik si Ava kay Jacob na naghihintay sa labas. "Kamusta ang tea party?" tanong ni Jacob na may halong pag-aalala. "Medyo nakaka-pressure, pero kinaya naman," sagot ni Ava ng may ngiti. "Good job, Ava. Alam kong hindi madali, pero nakita ko naman na nagtatry ka. And I appreciate it. Thank you for trying." "Salamat sa efforts," sabi ni Jacob. Nagpatuloy na ang kanilang araw. At sa bawat hakbang ni Ava, natutuhan niyang yakapin ang bagong mundo na kanyang ginagalawan. Sa tulong ng bagong kaibigan na si Charlie at sa mga trainings na ginagawa ni Sandra sa kanya, ay natutunan niyang magpakatatag at magkaroon ng kumpiyansa sa sarili sa harap ng mga hamon. At sa bawat pagsubok, natutuhan niyang mas kilalanin ang sarili at magpakatotoo. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Sino ba naman ang mga matapobreng mayayaman na yon? Ang mahalaga, totoo si Ava sa kanyang sarili at ginagawa niya ang lahat ng ito alang-alang sa pamilya niyang umaasa sa kanya. Isang umaga habang nagkakape si Jacob sa kanyang opisina ay pumasok naman ang kanyang sekretary na si Sandra. Hindi maitago ni Sandra ang kanyang pag-aalala. "Sir, kailangan niyo pong malaman ito," sabi ni Sandra habang iniabot ang isang folder kay Jacob. "Narinig ko po mula sa social circle ni Ma'am Lorene na madalas nilang pag-usapan si Ava at hindi maganda ang mga sinasabi nila." Napakunot naman ang noo ni Jacob habang binabasa ang mga nakasulat sa folder. "Hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap para kay Ava," sabi ni Jacob na halatang may pag-aalala. "Kailangan ko siyang kausapin." "Oo sir, kawawa naman si Ava. Mabuti na lang at tinutulungan siya ng asawa ni Mr. Chu. Pero sir, hindi ko rin naman laging isa sa ilalim sa training si Ava para lang matutunan ng lahat. Baka kailangan may limitations ang pagpapanggap niya. Mahihirapan siya eh." Kamot ulong wika naman ni Sandra. "Thanks for your help, Sandra. I'll take it from here." Paniniguro naman ni Jacob bago puntahan si Ava sa tirahan nito. Nang makita niya si Ava, agad siyang lumapit. "Ava, may kailangan ako sabihin sa'yo. Do you mind talking outside?" "Anong problema, Jacob?" tanong ni Ava na halatang nag-aalala na makarating sila sa common area ng tirahang compound. "Narinig ko mula kay Sandra na madalas ka palang pag-usapan na hindi maganda ng mga kaibigan ni Lorene. Hindi ko inaasahan na magiging ganito pala kahirap para sa'yo. I assume things would just be fine. That's on me," sabi ni Jacob. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngumiti naman si Ava ng kaunti, kahit halatang nasasaktan sa mga pasaring ni Lorene noon sa tea party. "Okay lang ako, Jacob. Hindi ko naman sila pinapansin. Basta't ginagawa ko to para sa pamilya ko. At saka, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita ipapahiya." Napukaw naman ang damdamin ni Jacob sa winikang iyon ni Ava. Hindi niya inaasahan na ganun pala ka-pure ang intensyon ni Ava at hindi mo lang ito nagreklamo sa kanya. Nagkasundo na lamang sila na hindi nadadala si Ava sa mga conventions na hindi siya kasama upang masigurong safe ang lugar at hindi mo pagsasabihan na kung ano-ano si Ava. Nagpasalamat naman si Ava dahil doon at medyo nakaramdam pa nga ng kaunting kilig dahil sa ipinamalas na pag-aalala ni Jacob para sa kanya. Kinailangan nilang dumalo sa isang business convention sa Boracay at bilang paghahanda, dinala ni Jacob si Ava sa isang high-end na boutique upang bumili ng mga damit. "Jacob, ang mamahal ng mga to!" bulalas ni Ava habang sinusubukan ng isang summer dress. "Huwag ka mag-alala. Gusto ko maging komportable ka sa lahat ng gagawin natin," sabi naman ni Jacob na may ngiti. "At saka bagay naman yan sa'yo, oh. You should try on more dresses." Bagaman nahihiya ay pumayag na lang din si Ava. Parte ng pagpapanggap niya ang magiging mukhang presentable kaya dapat ay hindi nakakahiyang itsura niya kapag inihanay sa mga asawa at girlfriend ng mayayamang negosyante.
Pagdating nila sa Boracay, nag-check-in sila sa isang luxury hotel and resort doon. Wow, Jacob, ang ganda naman dito, sabi ni Ava habang tinitingnan ng paligid. I knew you'd like this place. Sandra booked a separate but adjacent rooms. Sabi ni Jacob na may ngiti. Magpalit ka na ng damit. Maghihintay ako sa lobby. Nang bumaba si Ava mula sa kanyang kwarto, suot ang isang simple pero eleganteng summer dress. Halos magmulat pikit pa nga si Jacob sa kanyang kagandahan. Wow, Ava, you look stunning. Sabi pa ni Jacob na hindi naman makapaniwala. Thank you, Jacob. Sagot ni Ava na may kaunting pamumula pa sa pisngi. Hindi naman kasi niya inaasahan na bibigyan siya ng ganong papuri ni Jacob. Magkahawak kamay silang pumasok sa venue ng convention at agad na naging head-turner si Ava. Hindi naman makapaniwala ang mga tao sa kanyang kagandahan at angking kaseksihan. Animoy sikat na modelo at artista si Ava sa kanyang itsura ngayon. Kitang-kita ang inggit ng ilang mga babae roon sa kanya, habang ang iba naman ay talagang sumusubok na makipagkaibigan sa kanya. Nakikipag-usap siya sa ilang mga bisita at nasaktuhan din na naroon si Charlie, kaya naman siya na ang nagiging kasama nito sa buong event. Kinagabihan nung matapos ang event ay nagdesisyon si Ava na maglakad-lakad sa may beachfront. Umupo siya sa buhanginan, pinagbasta ng mga alon habang kausap ang kanyang pamilya sa telepono. Natanggap niyo na bang padala ko? Tanong ni Ava na puno ng pagmamahal. Oo ate, napakarami namin mabibiling grocery. Mababayaran na rin namin ng utang kay Aling Katsa. Nako, hindi na magbubunga ngayon. Natawa naman si Ava habang pinapakinggan ang napakaraming kwento ng kanyang pamilya. Sige, mag-iingat kayo dyan. Miss na miss ko na kayo. Pagkatapos ng tawag ay nagulat siya nang makita si Jacob na nakatayo sa likod niya. Do you mind if I sit here? Tanong ni Jacob sa kanya. Not at all. Oo naman, sige Jacob, halika, upo ka. Sagot ni Ava at siya ay nagbigay ng espasyo para kay Jacob. Umupo naman si Jacob sa tabi ni Ava at ilang sandali silang nagbasid sa tahimik na gabi. Alam mo Ava, gusto kong malaman mo na sobrang hanga ako sa'yo. Sa tapang mo, sa determinasyon mo. You know, sobrang weird ang naging offer ko sa'yo. And you could have chosen not to take it. But you did. I did not mean to overhear, pero it seems to me that you are doing things and doing this for your family. Sabi ni Jacob. Nako Jacob, totoo talaga yan. Sabi ni Ava na may ngiti. Ginagawa ko ang lahat ng to para sa pamilya ko. Sila ang kayamanan na meron ako. Gusto ko talaga na maiahon ang pamilya namin sa kahirapan. Gusto ko mabigyan ng magandang buhay sila nanay at tatay para hindi na sila magsaka. Tumatanda na rin sila eh. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang buhay. Alam mo Jacob, sa probinsya, simple lang ang buhay. Hindi katulad dito na laging may pressure. Pero sa probinsya, may mga bagay na hindi mo matatagpuan dito. Tulad ng tunay na kaligayahan sa simpleng mga bagay. Kami ng pamilya ko, masaya na kami kahit hindi kami kompleto sa gamit o salat man kami sa pera. Ngumiti naman si Jacob. Hindi man niya naranasan na maghirap sa buhay tulad ni Ava, meron naman siyang empathy para sa mga katulad niya. Naiintindihan ko, Ava. Sa totoo lang, minsan naiinggit ako sa inyo eh. Ang saya siguro ng buhay nang walang iniisip na malaking responsibilidad. Well, you know, you have a responsibility to your family, but apart from that, you do not have to deal with the press or the pressure of the society. Bakit naman, Jacob? Ikaw na nga itong successful na businessman. Maraming naiinggit sa'yo. Alam mo yun, gustong-gusto ko nga yung buhay mo na tipong nakaupo lang ako pero kumikita. Pero hindi ko naman kaya yun. Kailangan kumayod eh. Pero okay naman ang buhay mo ah. Nasa iyo na nga ang lahat eh. Sabi pa ni Ava. Pero minsan Ava, kahit feeling mo nasa iyo na ang lahat, pakiramdam mo ay may kulang pa rin.
Sagot ni Jacob na malalim ang iniisip. It's like all the material things in life do not matter when something is still missing. Alam mo Jacob, baka kailangan mo lang ng isang tao na magpapaalala sa'yo ng mga simpleng kaligayahan. Yung bang mga bagay na minsan nakakaligtaan natin? Sabi ni Ava habang nakangiti. Baka naman kasi kailangan mo lang talaga ng tunay na pagmamahal. Kasi sa totoo lang, lahat naman ng bagay umiikot sa pagmamahal. Dagdag pa ni Ava. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa magpasya na silang bumalik sa hotel. Habang naglalakad sila pabalik, naramdaman ni Ava ang init ng kamay ni Jacob sa kanyang kamay. Pagdating sa pintuan ng kwarto ni Ava, nagpause si Jacob. Ava, thanks for the life talks. Alam kong hindi ito madali para sa'yo. Pero ginagawa mo itong madali para sa akin. And I'm really glad that you're okay to deal with everything. Salamat din, Jacob. Hindi ko naman ito magagawa nang walang suporta mo. Tsaka huwag kang mag-alala. Sagot talaga kita. Sagot naman ni Ava. Sa isang hindi inaasahang sandali, niyakap ni Jacob si Ava. Ramdam rin ni Ava ang tibok ng puso ni Jacob. At sa isang iglap, parang tumigil ang oras. Good night, Ava, sabi ni Jacob. Halos pabulong na. Good night, Jacob, sagot naman ni Ava na may ngiting nakaguhit sa kanyang mga labi. Sa gabing yon, parehas silang nakatulog na may bagong pag-asa at kumpiyansa. Naging mas malalim ang kanilang pagkakakilala sa isa't isa at unting nabubuo ang isang tunay na koneksyon na hindi nila inaasahan. Nagsimula nang maging malapit si Ava at Jacob sa isa't isa. Hindi na nga lang sila basta boss at nagpapanggap na fiancés. Nagiging magkaibigan na rin sila. Araw-araw mas nagiging komportable sila sa isa't isa at madalas ay nagkakaroon ng mga biruan at tawanan sa kanilang mga pag-uusap. Kung ano-ano na ngang naibabahagi nila sa isa't isa, pati na nga mga nakakatawang sikreto ng kanilang nakaraan. Isang araw nagising si Jacob na may sakit at hindi maganda ang pakiramdam. Matamlay siya at pakiramdam niya ay parang napakahina niya. Kahit may mayordoma at yaya sa mansyon, pinilit ni Ava na alagaan siya. Dumayo pa siya mula sa kanyang apartment upang bisitahin lamang si Jacob. Jacob, kumusta ka na? Tanong ni Ava habang dinadala ang isang mangkok ng mainit na sopas. Medyo mahina pa rin. Pero salamat sa pagpunta mo ha, Ava. Sagot naman ni Jacob na may halong pagod at pasasalamat sa kanyang boses. Actually, you didn't have to. Nagluto ka pa for me. Luto ko to, dapat kainin mo para gumaling ka kaagad. Sabi naman ni Ava habang pinipilit si Jacob na kumain. Bakit may magic potion ba tong soup na yan? Mahinang tawa pa ni Jacob. Oo naman. Kapag nakakain ka ng sopas ko, naku, siguradong gagaling ka. Masarap na masarap kaya to. Itong niluto ko sa mga magulang at kapatid ko kapag may sakit sila. Kaya sige na, subukan mo na at makahigop ka na ng mainit na sabaw. Habang sinusubuan ni Ava si Jacob ng sopas, ramdam niya ang init ng kanilang pagkakaibigan. Para bang meron ng mahika na namamagitan sa kanilang dalawa. Salamat, Ava. Hindi mo alam kung gaano kong pinahahalagahan ang ginagawa mo. Biglang wika naman ni Jacob sa kanya na nagpakilig naman kay Ava. Pero ipinagpatuloy niyang pag-aalaga kay Jacob. Gusto ko lang na gumaling ka kaagad, Jacob. Hindi ko kaya na makita kang ganito. Hindi ako sanay eh. Masanay ako na masayahin ka at malakas. Sabi ni Ava na may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Gabi na, oras na para matulog si Jacob. Dahil sa kanyang panghihina, halos hindi na siya makatayo sa kama. Naasikaso naman na siya ni Ava at dahil mahaba na rin ang inilagi niya roon, gusto na ni Ava na umuwi na upang makapagpahinga na rin siya. Ngunit bago siya makaalis, hinawakan ni Jacob ang kanyang kamay. Ava, can you stay for a while? Pwede bang dito ka na muna? Ayoko mag-isa ngayong gabi. I don't know.
It's been a while since I got sick. Sabi ni Jacob na mistulab ang umaasa na didinggin ni Ava ang kanyang hiling. Nagulat naman si Ava sa kahilingan ni Jacob, pero tumango siya at nagdesisyon na magstay na lang sa tabi ng binata. Oh, sige Jacob, mananatili ako rito. Dito lang ako kung may kailangan ka pa. Magpahinga ka na. Nakangiting wika naman ng dalaga. Nakahiga na si Jacob sa kanyang kama, ngunit bago pa makatulog, hiniling niya kay Ava na humiga rin sa tabi niya. Ava, pwede bang samahan mo ako rito? Gusto ko lang ng yakap. Sabi ni Jacob na may kahinaan. Umuubo-ubo pa ito dahil sa sobrang paninikip ng dibdib at kati ng lalamunan. Bagamat medyo kakaiba ito kay Ava, hindi niya maitago ang kilig na nararamdaman. Okay, Jacob. Sagot ni Ava habang dahan-dahan siyang humiga sa tabi ni Jacob. Nakayakap na si Jacob sa kanya. Habang tinitingnan niya si Jacob na natutulog, ay napapangiti na lang siya sa sarili. Ano ba to, Ava? Parang nagugustuhan mo na ang boss mo ah. Bulong niya sa kanyang sarili. Napahinga na lamang siya ng malalim dahil alam niyang hindi dapat, pero hindi rin naman niya mapigilan ang damdamin. Ika nga, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kinabukasan nagpasalamat si Jacob kay Ava sa pag-aalaga nito sa kanya. Nagpadala pa siya ng mga bulaklak bilang pasasalamat. Ava, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Thanks for the soup and for staying with me through the night. Sabi ni Jacob habang inabot ang bulaklak kay Ava. Walang anuman Jacob. Basta ba't magaling ka na, masaya na ako. Sure ka ha, magaling ka na? Sagot ni Ava na may kasama pang ngiti. Naging mas determinado naman si Ava na magpanggap bilang fiancé ni Jacob. Araw-araw niyang dinadala ng pagkain si Jacob sa trabaho at siya pa mismo ang nagluluto nito. Espesyal ang mga inahanda niyang putahe para kay Jacob at para bang proud na rin siya sa kanyang pagpapanggap bilang fiancé. Hindi maikakaila na nagkakaroon na sila ng malalim na damdamin para sa isa't isa. Ngunit hindi pa nila ito inaamin sa isa't isa. Dagdag pa, hindi kalaunan ay naging tampok na rin sila ng mga business at lifestyle magazines. Marami nakakakita kung gaano silang ka-sweet sa isa't isa at tila ba'y mahal na lang isa't isa. Isang araw habang binabasa ni Jacob ang isang magazine, napansin niya ang isang artikulo tungkol sa kanila. Jacob, tingnan mo to. Parang na-headline tayo. Sabi ni Ava habang tinitingnan ang magazine. Oo nga, Ava. Mukhang nagiging interesado ang lahat sa atin. Looks like everything is going well. Sagot ni Jacob na may halong tuwa dahil maganda nga ang persepsyon ng publiko sa kanya. Sa kabilang banda, si Lorene naman ay nakaramdam ng selos. Hindi siya makapaniwala na ganun lang siya kadaling napalitan ni Jacob. Paano nangyari to? Kamakailan lang tayo pa. Bulong ni Lorene sa sarili. Alam niyang siya naman talagang nagloko at nagkamali. Pero mistulang natapakan ng kanyang pride at nasaktan ng kanyang ego dahil sa bilis ng mga pangyayari. Sinabihan niya si Chito na wag na munang problemahin si Jacob at Ava. Pero hindi naman mapigilan ni Lorene na makaramdam ng pagdududa. You know what? Something's fishy, Chito. Hindi ako naniniwala na bigla na lang silang naging ganito. Sabi ni Lorene. That Ava girl is something else. I know she is hiding something. Hayaan mo na lang sila, Lorene. Move on ka na. Sagot naman ni Chito na may pag-aalala. Besides, I'm already here. I am your boyfriend now. Dagdag pa ni Chito sabay halik kay Lorene. Pero hindi pa rin mapakali si Lorene. Hindi, Chito. May nararamdaman ako mali. Sambit niya. Bahala ka nga kung anong gusto mong gawin. Inisasagot ni Chito dahil akala niya ay makakaisa siya kay Lorene ngayong gabi. Pero preoccupied talaga si Lorene at hindi mapakali kung wala siyang gagawin. At bilang may-ari ng isang media company, kaya niyang gumawa ng paraan para malaman ng totoo
kung talaga ngang merong tinatagong sikreto si Ava sa high society. Sa kanyang posisyon, kayang-kaya ni Lorene na mag-fabricate ng statement tungkol kay Ava at Jacob. Kung ano man ang tinatago nila, siguradong malalaman ko. Bulong niya sa sarili. Habang patuloy naman na ginagampanan ni Ava ang kanyang papel bilang fiancé ni Jacob, unti-unting lumalalim ang kanilang samahan. Nagiging mas natural na ang kanilang mga kilos at salita, at madalas na silang magkasama hindi lamang sa mga business events kundi pati na rin sa mga personal na lakad. Jacob, gusto mo bang mag-dinner sa labas mamaya? Tanong ni Ava isang hapon habang nagdadala ng pagkain kay Jacob sa opisina. Oh, sounds great, Ava. Saan mo gustong pumunta? Sagot ni Jacob na may ngiti. Kahit saan. Basta't kasama kita. Sabi ni Ava na may kasamang biro. Namala naman ang pisngi ni Jacob dahil doon at napansin pa iyon ni Ava. Uy, ikaw, kinikilig ka sa akin ha? Pabirong tukso naman ni Ava na tinawanan na lamang ni Jacob. Totoo rin naman kasi ito. Kinikilig nga talaga siya sa dalaga. Habang patuloy silang nagkakasama, mas nagiging malapit sila sa isa't isa. Kung titignan nga ay parang tunay na talaga silang mag-fiancé. Isang gabi habang naglalakad sila sa park, napahinto si Ava at humarap kay Jacob. Jacob, salamat sa lahat ng to. Hindi ko alam kung saan ako pupulitin kung hindi dahil sa'yo. Nagagawa ng makapagpadala ng kung ano-anong gamit ni Ava sa kanyang pamilya dahil sa compensation na ibinibigay sa kanya ni Jacob. Kung tutuusin ay malaki na talaga ang naitulong ni Jacob sa kanya. Masaya ako na tutulungan kita, Ava. At sa totoo lang, masaya rin ako na nandito ka sa tabi ko. Sabi ni Jacob na may kasamang pagtingin ng malalim kay Ava. Nagtitigan sila ng sandali. At tila ba'y may kung anong kakaibang damdamin na bumabalot sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, biglang tumunog ang telepono ni Jacob. Excuse me, Ava, ha? Kailangan ko lang sagutin to. Sagot ni Jacob. Just wait for me in the car. I'll be there, just a sec. Habang nag-uusap si Jacob sa telepono, napansin naman ni Ava ang isang grupo ng mga kababaihan na nagbubulungan at tinitingnan sila. Napangiti si Ava sapagkat alam niyang marami nang nakakapansin sa kanilang relasyon. Bagaman hindi talaga totoo, sa mata naman ng lahat ay merong namamagitan sa kanilang dalawa ni Jacob. At ayos na rin naman kay Ava na mahalin ang kanyang boss ang palihim. Mag-aalas sa 1 ng gabi at nakatayo na sa Ava sa lobby. Naglalaro lamang siya sa kanyang cellphone habang hinihintay si Jacob na matapos sa trabaho. Ganitong oras kasi umaalis si Jacob sa kumpanya. Kakagaling lang din ni Ava mula sa pagpapadala ng pera at pag-aayos ng mga papeles. Kaya naman nagdesisyon siyang dumaan sa opisina ni Jacob at maghintay para umuwi silang magkasama. Ang totoo, naubusan na siya ng pera para pamasahe at nahihiya siyang aminin ito at sabihin kay Jacob. Kahit pamabait naman ito ay ayaw niyang abusuhin. Pero sa totoo lang din, gusto lang din talaga niyang makasama si Jacob. Nagbigay siya ng mahiyain ngunit maligaya ng ngiti nang makita niya si Jacob na lumalabas ang elevator. Hi Ava, mukhang mahaba ang araw mo, no? Bati ni Jacob na may malugod ng ngiti. What brings you here? Oo, medyo. Sana hindi mo naisip na naiinip ako maghintay dito. Naisip ko sana kung maaari ba tayong umuwi na magkasama? Sagot ni Ava. Ang boses niya ay may halong kaba. Teka, bakit parang kinakabahan ka? Kunot noong tanong naman ni Jacob. Nahihiyang wika ni Ava. Wala na kasi talaga akong barayang pamasahe. Baka pwedeng sumabay. Tumawa naman si Jacob. Syempre naman. Are you shy to ask? You really don't have to hold back in asking, Ava. Kung ano man ang kailangan mo, all you have to do is ask. Pero paano kung kumuha tayo ng pagkain muna? Okay lang ba sa'yo, drive-thru? I'm starving eh. Tumango naman si Ava na may kasamang paghinga ng ginhawa. Sige ba? Hati tayo sa bayad ah. Umiling si Jacob. You know very well I don't like to see you paying. Sige na, my treat. Nakangiting wika pa nito.
Nagpunta sila sa isang fast food joint at umorder ng burger at fries at nagdesisyon ng kumain sa sasakyan. Napuno naman ng amoy ng mainit na fries at tunog ang kanilang tawanan ang loob ng kotse habang nagkakwentuhan at nagbibiroan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, lumingon si Jacob kay Ava na may mapaghinalang ngiti. Alam mo, medyo late na. Pero paano kung mag-drive na lang tayo papuntang Tagaytay? Nakapunta ka na ba ron? Nagulat naman si Ava. Ngunit nang makita ang kasiyahan sa kanyang mga mata, umangat ang kanyang mga balikat. Di pa. Malayo ba yon? Gusto ko sanang pumunta pero hindi ba't gabi na rin? Mas maganda nga mag-road trip kapag gabi kasi wala na halos traffic. And this pa, it has been a while since I last went to Tagaytay. Ano? Are you up? Mukhang game na game naman talaga tong si Jacob na magpunta sila ng Tagaytay. Kaya ay pumayag na lamang din si Ava. Excited na rin naman siya dahil hindi pa siya nakakarating doon. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Jacob at agad na pinatakbo ang sasakyan patungong Tagaytay. Ang biyahe ay tahimik. Ang mga kalsada ay medyo walang tao. At ang malamig na simoy ng hangin ay nagdagdag sa pakiramdam ng masayang road trip. Suwabe ang pagdadrive ni Jacob na sinamahan pa ng mahinang tugtog mula sa stereo. Nagpatuloy nga ang kanilang pag-uusap at pumasok sa mas malalim na paksa tungkol sa buhay, sa pangarap at iba pa. Pagdating nila sa Tagaytay ay may kadiliman pa kahit madaling araw na. Nakahanap naman sila ng magandang lugar na may tanawin. Ipinatong ang sasakyan at lumabas upang mag-unat ng mga bente. Ang hangin ay malamig at sariwa. Ang katahimikan na madaling araw ay sumasalubong sa kanila. Wow! Ang ganda ng lugar na to. Bulong ni Ava. Nakatingin sa madilim na tanawin na malapit ng magliwanag. Ngumiti naman si Jacob na abala sa pagmamasid sa kanya. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan mong pagsikat ng araw rito. Sobrang ganda. Honestly, it feels like an escape from the... Napatingin si Jacob sa orasan. Kaunting oras na lang ay liliwanag na ang kalangitan dahil sa pagsikat ng araw. Naupo sila sa hood ng sasakyan. Magkadikit ang mga balikat at nagpatuloy sa pag-uusap habang hinihintay ang pagdating ng araw. Nakaramdam si Ava ng kapayapaan at kasiyahan na hindi niya pa nararanasan sa mahabang panahon. Ang presensya ni Jacob ay nakakapawi ng pag-aalala at napagtanto niya kung gaano na siyang kaimportante sa kanya. Habang unti-unti namang sumisilip ang unang sinag ng umaga, ang langit ay nagiging canvas ng mga kulay. Ang mga lilim ng rosas, kahel at ginto ay nagpipinta sa horizon at nakatingin si Ava sa ganda nito. Lumingon siya kay Jacob. Ang puso niya ay puno ng emosyon na hindi niya kayang ilarawan. Nagtagpo ang mga mata nila at napansin naman ni Jacob ang parehong damdamin. Nang walang salitang binanggit, naglapit sila at nagkaroon ng malambing na halik habang ang araw ay sumisikat sa kanilang likuran. Ang halik ay puno ng pangako at bagong pagkatanto. Nang maghiwalay sila, parehong ngumiti sila. Alam nilang may malalim na pagbabago sa kanilang relasyon. Wow! Bulong ni Ava. Ang pisngi niya ay namumula. Ang ganda nito. Salamat sa pagdala sa akin dito, Jacob. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong view. Kasama pa kita. Ang amazing. Sagot naman ni Jacob habang hawak pa rin ang kamay niya. Namamangha rin sa ganda ng view, pero mas namamangha sa kagandahan ni Ava. Inawi niya ang buhok ng dalaga at ginitian ito. Sa tingin ko ay unti-unti na ako nahuhulog sa'yo, Ava. You make me feel things I've never felt before. Nagkaroon ng saglit na katahimikan si Ava at napaisip. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya sukat akalain na pareho pala sila ng nararamdaman ni Jacob. Dahil ang buong akala niya ay siya lamang nagkakagusto sa kanyang boss. Sa tingin ko, pareho naman tayo ng nararamdaman, Jacob. Gusto rin kita. Gustong gusto.
Nakangiting tugon pa ni Ava. Napangiti naman si Jacob at muling hinalikan si Ava sa labi. Ngayon ay mas matagal at mas puno ng mahika at romansa. Nagpatuloy sila sa pag-upo doon hanggang tinatamasa ang pagsikat ng araw at ang bagong koneksyon na kanilang binuo. Para silang nasa panaginip, isang perpektong sandali sa oras na ayaw nilang matapos. Makalipas ang ilan pang sandali ay alam nilang kailangan nilang umuwi sa Maynila. Ang biyahe pabalik ay puno ng magaan na pag-uusap at mga lihim na sulyap. Parehong tinatangkilik ang bagong kabanata na kanilang sinimulan. Hindi na nila kailangan pang magpanggap dahil tunay naman ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Pagbalik sa Maynila, matinding tumama ang realidad. Babalik at babalik sila sa high society na kinabibilangan ni Jacob. Kung maaari nga lamang ay hindi na sila umalis ng Tagaytay. Pero hindi naman iyon ang buhay na kinagagalawan ni Jacob. May business party silang pupuntahan at ang pagkakaiba ng kanilang tahimik na umaga at ang magulong buhay sa lungsod ay halatadong halatado na. Nang pumasok sila sa party, napansin ni Ava ang mga tao na nagbubulong-bulungan at binibigyan siya ng kakaibang tingin. Ramdam niya ang bigat sa kanyang tiyan, ngunit sinusubukan niyang kalimutan ito at hindi pansinin. "Huwag mo nang pansinin yan," sabi ni Jacob at hinawakan ng kamay niya ng mahigpit. Nainggit lang sila. "Let's just have fun, okay?" Tumango naman si Ava. Ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanya. Ramdam pa rin kasi niya ang talim ng tingin ng mga tao sa paligid. Biglang lumapit sa kanila ang sekretarya ni Jacob na mukhang nag-aalala. "Sir Jacob, Ava, tingnan niyo to," sabi niya. Inabot kay Jacob ang kanyang telepono. Sa screen ay may isang artikulo na may headline. "Pinakamayamang CEO na nakipag-engage sa mahirap na waitress. Gold digger alert?" Ang artikulo ay puno ng mga larawan ni Ava sa kanyang dating waitress uniform at mga kuha ng kanyang maliit at masikip na tirahan. Isinalaysay nito ang isang matinding pahayag na nagpapalabas sa si Ava ay kasama lamang ni Jacob para sa pera. May naglabas ng article tungkol kay Ava. "Hindi ko rin alam kung paano nangyari yan," dagdag pa ni Sandra. Napatingin si Jacob sa pangalan ng media outlet at umigting ang kanyang panga nang makita ang iyon ng media company na pagmamay-ari ng pamilya ni Lorraine. Sigurado siyang may kagagawa nito dahil gusto niyang masira ang pangalan at pagkatao ni Jacob. Ramdam ni Ava ang pagtulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Narinig niya ang mga buluhan sa paligid nila, ang mga mapanghusgang sulyap na tumatagos sa kanya. Hindi niya na kinaya. Nang walang salita, tumakbo siya palabas ng party at ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay lubog na siya sa kahihiyan at kahit kailan naman ay hindi siya bumagay sa buhay na ganoon. Isang hamak na probinsyana at waitress at talagang wala siyang puwang sa lugar at buhay na iyon. "Ava, wait! Please!" sigaw ni Jacob. Ngunit agad siyang napalibutan ng mga reporter na nagtatanong tungkol sa issue. "Jacob, totoo bang gold digger ang fiancé mo? What are your thoughts on the recent article? Kaya ba kayo naghiwalay ni Madam Lorraine? Were you cheating on her?" Sunod-sunod na tanong pa ng mga press. Pilit pang tinanaw ni Jacob si Ava pero hindi niya na ito nakita pa. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang nasa gilid. Tinitingnan ang lahat ng nangyayari na may kasiyahang ngiti. Si Lorraine, ang ex-fiancé ni Jacob na nagplano ng lahat ng ito. Ang kanyang plano na sirain si Ava at lumika ng iskandalo ay mukhang matagumpay. Tumatawa siya sa kanyang sarili. Nagtatamasa ng kaguluhan na kanyang ginawa. "It looks like nasa akin talagang huling halakhak. I'm so proud of myself." Nagpumilit pa si Jacob na makaalis mula sa mga reporter at hinanap si Ava. Natagpuan niya siya sa labas, nakaupo sa isang bangko. Ang mukha niya ay nakasubsob sa kanyang mga kamay habang umiiyak. "Ava," sabi ni Jacob ng mahinahon. Umupo ito sa tabi niya. "Huwag mong pakinggan ang mga yan. Hindi nila alam kung sino ang totoong ikaw. Hindi nila alam kung anong meron sa ating dalawa. We love each other, right? And that's all that matters."
Tumingin si Ava, ang mga mata'y namumula at puno ng luha. Pero tama sila, Jacob. Hindi ako nababagay sa mundo mo. Sino ba naman ako? Di ba? Isa lang naman akong simpleng babae mula sa probinsya. Magpupunta dapat ng Canada para maging katulong din doon. Na-scam kaya napilitang mag-waitress para lang hindi mapahiya sa pamilya. Magdadala lang ako ng problema sa'yo, Jacob. Hindi ako nababagay sa'yo. Naluluhang wika ni Ava. Hinawakan ni Jacob ang kanyang mga kamay. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at para bang sinasabi niya kay Ava na baliwala kung ano man ang katayuan niya sa buhay at ang lahat ng kanilang pagkakaiba. Kabilang ka sa akin. Wala akong pakialam sa pera o sa katayuan. Ang mahalaga sa akin ay ikaw, Ava. Haharapin natin to na magkasama. Nangangako ako. I am here for you. I love you. Nakita naman ni Ava ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, alam niyang maaari niyang pagkatiwalaan si Jacob. Tumango siya. Isang maliit na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Pero hindi siya umimik dahil hindi niya lubos mahanap ang mga salitang sasabihin. Ngumiti si Jacob pabalik. Niyayakap siya ng komportable. Alam nilang hindi magiging madali ang daraanan nila, ngunit hanggang magkasama sila, kaya nilang harapin ang anumang pagsubok. Magkasama nilang patunayan na ang pag-ibig ay mas malakas kesa sa anumang iskandalo o chismis, at ang kanilang ugnayan ay hindi matitinag. Subalit sa kaloob-looban ni Ava, alam niyang mas lalo lamang sasama ang tingin ng mga tao kay Jacob. Napakalaking iskandalo na nang nangyari kanina sa party. Kapag nagpatuloy lamang sila sa pagsasama, makakasama lamang iyon sa imahe ni Jacob. Mahal niya si Jacob, at kung maaari sana ay ayaw niyang malagay naman ang pinakaiingatan nitong pangalan at imahe sa kawalan nang dahil lamang sa kanya. Matapos ang magulong gabi sa business party, nagdesisyon si Ava na bumalik sa kanilang probinsya. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay masyadong patindi para sa kanya at nararamdaman niyang kahit anong gawin niya ay hindi talaga siya karapat-dapat para kay Jacob. Nakapag-isip-isip na si Ava. Mas mainam nga siguro kung hindi na lamang niya pinairal ang kanyang puso at ginamit lamang ang utak. Masyado siyang nadala ng kanyang damdamin at hindi niya napigilan iyon. Kaya ngayon ay siya naman ang nasaktan. Ngayon lamang naranasan ni Ava ang magmahal, pero hindi naman niya inaakalang magiging masakit pala. Kung sa bagay, siya naman itong umasa na magiging mala-telenovela o fairy tale ang kanyang buhay. Sino nga ba naman kasi nahulog sa isang lalaki na hindi naman niya katulad? Ang tanga-tanga mo, Ava. Naluluhan niyang wika sa sarili. Hindi na siya nagpaalam pa kay Jacob at basta na lamang na umalis sa Maynila. Bit-bit ang alaala ng kanilang pagsasama. Sa palagay ni Ava ay mas mainam lang sa ganon na lamang sila magtapos kesa patuloy lamang siyang masaktan pa. Habang siya ay nasa probinsya, tinanong siya ng kanyang pamilya kung ano bang nangyari ngunit hindi na siya sumagot. Tahimik siya, nag-iisip at nagdadalamhati sa kanyang kalagayan. Anak, ano bang nangyari? Ikwento mo naman kay nanay. Wika ng kanyang ina, pero nakatitig lamang si Ava sa kawalan. Wala na siyang enerhiya at labis lamang ang sakit ng puso. Naiisip na nga niya ng mga sandali yon na maghanap na lamang ng panibagong agency, iyong legal na at maayos para matuloy na siya pag-alis papunta ng Canada. Total, iyon naman talaga ang kanyang goal bago pa man niya makilala si Jacob. Total, wala na rin naman siyang kinikita dahil hindi na siya nagpapanggap bilang fiancé. Kailangan na rin niyang kumayod para sa kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Buo na ang desisyon ni Ava. Pupunta na siya ng Canada dahil wala naman ang pumipigil sa kanya. Si Jacob naman ay nagising sa katotohanan ng kanyang nararamdaman para kay Ava. Naiintindihan niya ngayon na ang pagkakaiba ng kanilang katayuan sa buhay ay walang halaga. Sa maikling panahon na magkasama sila, ipinakita ni Ava sa kanya kung ano ang tunay na pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ipinakita ni Ava ang kanyang tunay na sarili at ito ang nagbukas ng puso ni Jacob. Ano pong balak ninyo, sir?
Tanong ni Sandra kay Jacob nang ipatawag siya nito. Si Sandra lamang nakakaalam ng lahat, kaya naman tiwala si Jacob sa kanya na matutulungan siya nito. Can you please find out where she is? Pakiusap ni Jacob. Tumango naman si Sandra. On it, sir. Malugod na wika nito. Mabait naman na boss si Jacob sa kanya, kaya naman kahit anong iutos nito ay talagang gagawin niya. At ngayon nga ay kailangan niyang alamin kung nasaan eksakto si Ava. Napatitig naman si Jacob sa selfie na kinuha nilang dalawa ni Ava sa Tagaytay, kung saan nila inamin ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Ibang klaseng pakiramdam ang meron si Jacob noong mga sandaling yon. Mistula bang handa siyang talikuran ng lahat para lamang sa pagkakataong yon. Kaya naman napapikit si Jacob at napahinga ng malalim. Sigurado at desidido siya na makuha ulit si Ava. Ano man ang mangyari at ano man ang isipin ng iba. Upang ipakita ang kanyang pagnanais na magbago at ayusin ang kanilang relasyon, at upang matahimik na rin ang lahat at wag nang pakialaman pa ang pagsasama nilang dalawa. Nagplano si Jacob na magsalita sa isang press release para sa pagbubukas ng kanyang bagong high-rise building. Habang reporter ay abala sa pagkuha ng mga tanong, isang reporter naman ang nagtanong tungkol sa katotohanan ng artikulo na kumakalat. Mr. Jacob, totoo ba ang mga detalye ng artikulo tungkol sa inyo at kay Ava? Tungkol sa pagiging mahirap niya? Tanong ng reporter na puno ng pagdududa. Nang dumating ang tanong na iyon, si Jacob ay nagpasya na sagutin nato ng tapat. Oo, totoo ang artikulo. Si Ava ay tunay na nagtatrabaho bilang waitress at nakatira sa isang maliit na lugar. Ang lahat ng sinabi ng artikulo ay totoo. She lives in a small compound. She was working as a waitress to fund her flight to Canada to become a domestic helper. Hindi siya nagmula sa high society. Nagulat naman ang lahat ng tao sa press conference. Ang mga mata nila ay nanlaki at pumasok sa mga mukha nila ang pagkamungha. Ang ilan ay nagbulungan na at ang iba naman ay nagtakang tahimik sa kabila ng pagkabigla. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paliwanag. Ngunit nais kong linawin na si Ava ay hindi isang gold digger. Ang mga tao ay maaaring magtaka kung bakit ko siya pinili. Ngunit ang katotohanan ay mahal ko siya dahil sa kung sino siya. Ipinakita niya sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang flaws, ang kanyang mga kahinaan. Ngunit nananatili siya sa akin tabi. Ganon din ako. She saw who I am, despite of my insecurities, my difficulties, and all my shortcomings. Ang pagmamahal ko para sa kanya ay hindi nagbago dahil sa kung ano ang sinasabi ng iba. Mahal ko si Ava. Patuloy na nagsasalita si Jacob. Ang boses niya ay puno ng damdamin at determinasyon. Hindi ko alintana ang mga sinasabi ng iba. Ang mahalaga sa akin ay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Si Ava ay isang tao na may malalim na puso at hindi siya nagkukunwari. Ang kanyang pagmamahal ay tunay at iyon ang dahilan kung bakit mahal ko siya. She's not after my money or fame. Sa totoo lang, ayaw niya nga sa gulo ng high society because she was raised in a simple and peaceful life. Hindi siya nagbago para sa akin. Ipinakita niya ang kanyang tunay na sarili at iyon ang pinakagusto ko sa kanya. Besides, all that Ava wanted was to provide for her family. And I adore her for that. Sobrang sipag ni Ava. Sobrang bait na anak at kapatid. She works so hard even if it's the expense of her own health and safety. Sa kanya ko lang nakita ang ganon. I never experienced what it's like to live a hard life. Hindi ko naranasan na mag-struggle para sa pera. Pero si Ava, she did. And every time I look at her and see how hard she works, hindi ko mapigilang bumilib. Ginagawa niyang lahat sa abot ng kanya makakaya. At higit sa lahat, she loves me for who I am. Ngumiti si Jacob habang tumatakbo ang imahe ni Ava sa kanyang isip. Ava showed me what genuine love feels like. And God knows
How I love her so much. Makalipas ang isang araw, ang pamilya ni Ava ay nagpunta sa Facebook at nakita nila ang video ng press release. Agad nilang ipinakita ito kay Ava. Ang puso naman ni Ava ay sumabog sa magkaparehong saya at lungkot habang pinapanood ang video. Ang mga salita ni Jacob ay tila isang pagpapakawala ng kanyang damdamin na matagal niya nang inaasahan. Nay, tay, totoo ba ito? Tanong ni Ava. Ang boses niya ay nanginginig habang siya ay napapaiyak na sa proklamasyon ng pag-ibig ni Jacob para sa kanya. Sa tingin namin totoo ang sinasabi niya. Sagot naman ng kanyang ama. Mahal na mahal ka niya, anak. Nagulat naman si Ava sa balita at hindi mapigilang maluha. Ang mga salita ni Jacob ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at kasiyahan na parang lahat ng sakit na kanyang dinanas ay nabura sa isang saglit. Nagawa siyang ipaglaban ni Jacob kahit pa magkaiba talaga sila ng katayuan. Ipinakita ni Jacob sa lahat kung gaano siyang kamahal nito. Maya-maya ay may kumakatok na sa kanilang bahay. Nang buksan nilang pinto, nagulat sila na makita si Jacob na nakatayo sa labas. Nakangiti siya ng may paggalang at tinanong siya ng kanyang mga magulang kung maaari siyang makausap ni Ava. Magandang araw po. Kung maaari ko po sanang makausap si Ava, sabi ni Jacob ng magalang, nakaharap sa mga magulang ni Ava. Lumabas si Ava. Ang puso niya ay tumatalon sa kaba at kasiyahan. Jacob. Pagtingin kay Ava ni Jacob, napansin niya hindi pa rin nagbago ang mga mata nitong punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam kung gaano kabigat ang lahat? Baka kung ano na naman ang iniisip ng mga tao sa'yo. Baka ikaw naman ang nasasaktan. Alam ko, Ava. At yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Sagot ni Jacob. Ang boses niya ay puno ng pagsusumamo na sana ay pakinggan siya ni Ava at dinggin ang kanyang damdamin. Gusto ko mag-usap tayo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, sabi ni Ava. Ang boses niya ay may halong kaba at takot. Mahal kita, Jacob. Pero hindi ko kaya makitang tatalikuran ka ng buong mundo. Ava, hindi ko na kayang maghintay pa. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko. Pero ang alam ko ay mahal na mahal kita. Sabi ni Jacob, naglalakad ito papalapit sa kanya. Hindi ko na kaya mawala ka sa buhay ko. At wala akong pakialam sa iisipin ng iba. Ang mahalaga lang sa akin ay ikaw. Ako rin, Jacob. Pero, paano natin haharapin ang lahat ng to? Tanong ni Ava. Ang mga luha ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Haharapin natin to na magkasama. Sagot ni Jacob na ang mga kamay niya ay marahang humawak sa mga balikat ni Ava. Gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang magbago para sa akin. Ang mahalaga sa akin ay ikaw at ang tunay mong sarili. I love you for who you are, Ava. I will always will. Tapos na ang lahat ng masakit, Jacob. Hindi ko alam kung paano tayo makakabawi. Sabi naman ni Ava at ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng pangungulila at pag-aalala. Hindi tayo magbabalik sa kung paano tayo dati. Magsisimula tayo ng bago at magsasama tayong muling bumangon. Ang tinig niya iyon ay puno ng determinasyon at pag-asa. Kung gusto mong malaman, mahal ko ang tunay mong pagkatao, Ava. Kung ayaw mong mabuhay sa high society, okay lang sa akin. Gusto lang talaga kitang makasama. At hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Jacob, ang sakit na dinanas ko. Hindi ko na alam kung paano natin maaayos ang lahat. Sigurado ka ba? Sigurado ka sa akin? Sabi ni Ava na ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Hindi tayo magtatago sa sakit. Tatahakin natin ang landas ng magkasama. Sabi ni Jacob. Ang mga kamay niya ay muling humahawak sa mga kamay ni Ava. Kahit gaano pa makahirap, ang mahalaga ay magkasama tayo.
Sigurado ako sa'yo. Sigurado ako sa'yo, Ava. Nagbigay naman ng malalim na buntong hininga si Ava at dahan-dahang humakbang papalapit kay Jacob. Kung ganon, anong plano mo? Anong gagawin natin? Gagawa tayo ng bagong simula, sabi ni Jacob. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Magsasalita tayo sa lahat ng tao tungkol sa ating pagmamahalan. Hindi dahil sa kailangan nating ipakita sa kanila, kundi dahil gusto nating ipakita sa mundo ang tunay na pagmamahal natin sa isa't isa. Paano naman natin gagawin yon? Tanong ni Ava. Ang boses niya ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Sabihin natin sa kanilang katotohanan. Ipakita natin na hindi natin kailangang magpanggap. Ang tunay na pagmamahal ay hindi susukat sa material na bagay o sa status sa buhay. Ang pagmamahal natin ay higit pa sa lahat ng iyan. Sagot ni Jacob. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Siguradong mahirap, sabi naman ni Ava. Ang boses niya ay naglalaman ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, gusto ko pa rin sanang subukan para sa pagmamahal. Basta't magkasama tayo, walang imposible, sabi naman ni Jacob. Ang mga kamay niya ay mahigpit na humahawak sa mga kamay ni Ava. Hindi ko na kaya mawala ka pa sa akin. Mahal na mahal kita, Ava, at gagawin ko ang lahat para sa'yo. I love you, Ava. I love you so much. Jacob, mahal din kita. At hindi ko na kaya mabuhay nang wala ka, sabi ni Ava. Ang mga luha niya ay umaagos sa kanyang mga pisngi habang yakap-yakap siya ni Jacob. Nagmamahalan tayo, Ava. Haharapin natin ang lahat ng pagsubok na magkasama. At kasama mo ako sa bawat hakbang, sabi ni Jacob. Ang kanyang tinig ay punong-puno ng pagmamahal at determinasyon. Napangiti naman si Ava. Ramdam niya na talagang mahal siya ni Jacob. Hinagka niya ang mga labi nito, tanda na naniniwala siya sa kung saan man sila dadalhin ng tadhana. Habang ang araw ay nagsisimulang lumubog sa ibabaw ng mga burol ng Tagaytay, binabalot naman ng gintong liwanag ang paligid. Inilatag ni na Ava at Jacob ang isang checkered na kumot sa damuhan. Nagkaroon na sila ng twins na anak, sina Emma at Liam, na masayang tumatakbo pasulong. Ang kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na hangin. Ang tanawin ng kanilang mga anak na naglalaro sa gitna ng magandang tanawin ay nagdala ng kasiyahan at kapayapaan kay Ava at Jacob, na naupo ng may buntong hininga ng kasiyahan. Ang kanilang paglalakbay patungo sa sandaling ito ng kapayapaan ay hindi naging madali. Kinailangan mo magpanggap noong una ay nauwi man sila sa ganito. Nangako sila sa isa't isa na anuman ang mga pagsubok, hahanapin nila ang paraan upang magkasama. Ang hindi matitinag na pangakong ito ang nagpalakas sa kanila sa pinakamahirap ng mga panahon. Hinangad nila ang isang masimpleng makahulugang buhay. Ang lungsod na puno ng walang katapusang mga pangangailangan at walang humpay na bilis ay hindi kung saan nila nais palakihin ang kanilang mga anak. Kaya gumawa sila ng paraan at matapang na desisyon. Lumipat sa probinsya at magtayo ng tahanan sa kanayunan. Ang Tagaytay na ay may malamig na klima at kamanghamanghang tanawin. Ang naging kandungan nila, kung saan din tunay na nagsimula ang kanilang pagmamahalan, ay doon din sila naninirahan. Ang kanilang mga anak, sina Emma at Liam, ay namuhay ng masaya at malawak na kalikasan. Tinutuklasan ang kalikasan at lumaki na may malalim na pagpapahalaga sa mundo sa kanilang paligid. Ang mga araw ni na Ava at Jacob ay napuno ng kasiyahan sa pagkikita ng kanilang mga pangarap na nagkatotoo. Hindi lamang sa pisikal na tahanan na kanilang itinayo, kundi sa buhay na kanilang nilikha ng magkasama. Masayang masaya ako, Jacob. Hindi ko inaasahan na pupunta tayo rito, wika ni Ava. Napangiti naman si Jacob. Me too. Who would have thought, right? Habang nakaupo sa checkered na kumot, pinapanood ang paglubog ng araw kasama ang kanilang mga anak. Binalikan ni na Ava at Jacob ang kanilang paglalakbay. Hinarap nila ang mga pressure ng lipunan.
ang inaasahan ng mga tao at ang mga hamon ng pagsisimula muli. Ngunit ang kanilang pag-ibig ang naging sandigan na nagpatibay sa kanila. Ang mapagkumbabang simula ni Ava at ang pribilehiyong pagmumula ni Jacob ay nagtagpo sa isang masaganang karanasan na nagpapatibay sa kanilang pagsasama. Balewala na talaga ang iisipin ng lahat dahil ang pag-ibig naman nila ang nagwagi. At masaya na sila ngayon kasama ang dalawa nilang cute na mga anak. Habang ang huling sinag ng araw ay lumulubog sa abot tanaw, inabot naman ni Jacob ang kamay ni Ava at hinalikan niyon. Bumulong pa siya ng I love you na siya namang sinagutin ni Ava. Nagpalitan sila ng tingin at pag-unawa at pasasalamat at isang matamis na halik. Nilampasin nila ang lahat ng balakid, bumuo ng isang maganda at masayang pamilya at lumikha ng isang pamana ng pag-ibig at katatagan para sa kanilang mga anak. Ang hinaharap ay nananatiling hindi tiyak, ngunit alam nila, walang pag-aalinlangan na haharapin nila ito ng magkasama. Gaya ng palagi nilang ginagawa. Mommy, Daddy! Hiyaw ni Emma at Liam at tumakbo papalapit kina Ava at Jacob. Sabay na niyakap sila ng mga ito. Binuhat naman nila ang mga anak at hinalikan ng mga ito sa pisngi. Sa sandaling yon, sa kalagitnaan ng katahimikan ng Tagaytay, napagtanto ni na Ava at Jacob na ang kanilang kwento ng pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagdaig sa kanilang pagkakaiba. Tungkol ito sa paglalakbay, ang mga sakripisyo, at ang hindi matitinag na paniniwala sa isa't isa. Ang kanilang pag-ibig ay nagtagumpay sa wakas. Hindi dahil ito ay madali, kundi dahil ito ay totoo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!